Sir or Ma'am Kineme, no? Okay, sa mga sagutan nyo muna ito, number 18. Habang pinapaliwanag ko ulit yung PBR. PBR, percentage. Okay. Ito naman is base. Ito naman yung rate. Ito, parte lang siya ng base. Yung base yung whole, no? Yung rate, yung meron mga percent. Okay, tapos naka-decimal siya. Okay? Follow nyo lang kasi sagutan natin to, no? Mamaya, simple interest na. Welcome, no? Sa mga bago sa atin. Thank you, no? Sa mga nagpo-follow sa atin. Maraming salamat po. Base po yung parang original price. Yes! No, tama po yan. Base. Okay, so parang kapareho to nung kanina, no? Okay. So, ang gagawin natin dyan is, a trader allowed 25% discount on a mark price and still, no, makes a profit of 25%, no? So, halimbawa, no, ito yung si mark price, sabihin mo na lang, ayan yung, ito yung white tag, no? Nakikita niyo sa mga pamilya, yung naka-white tag. No? Lagyan ko na lang MP yan. No? MP kunyari na lang, mark price. Ngayon, sabi niya, a trader allows 25% discount on the mark price and still make 25%. So, ang gagawin natin, gamitin pa rin natin to, no? Sir, bakit ka nakasombrero? Kasi ako ngayon si Malupiton. Gamitin ulit natin yung ating formula. No? Aray ko! O, di ba? Ayun yung tag natin ngayong gabi, no? So, ngayon, didiscountan ka niya ng 25%. No? So, 100%, no? 100%, maminusan mo ng magiging 75% na lang. Ano to? Ito yung base mo, yung rate mo magiging 0.75. Okay? 0.75. Ay, gets ba? Okay? Ngayon, etong base mo rito sa unang sentence pa lang tayo, ha? Ito pa lang yan. Cut natin. No, kinat mo ngayon yan. Etong mark price na to, stay mo dyan. Dito lang muna tayo, no? Kay mark price, binigyan mo ng discount na 25. So, ano yung ginagamit natin na note na mark price? Gawin mong MP na lang kunyari. Na? So, ngayon, MP, multiply mo sa 0.75, magiging, time ba lagi yung mga bar and license? Time ba yung bar? Sa examan ko, sa CSE, sa LET, sa Master Plumber, no? Tsaka sa SELE, lahat naman yan may time. Ang pinakamahigpit sa time dyan yung itong CSE. No? In counting. Hindi naman siguro. Kaya niyan, mga incoming first year. Okay, ngayon, eto na, no? So ngayon, yung 0.75 mo, no? 0.75 mark price mo, okay? Yung cost price mo, the cost price, ano daw? And still makes a profit. The cost price, if the mark price is 800. Mayroon palang value yung mark price natin, no? So, yung mark price mo pala, no, is 800. Pwede ko pala palitan. Akala ko wala. Hindi ko nabasa kanina. So, gawin ko 800, no? Okay, sorry, akala ko wala. Meron pala. Okay? So, ang gagawin natin, multiply mo lang yan para makuha mo, no? Kunin muna natin. 800 times 0.75. No? So, 0. Ilan yan? 5 times 8 magiging 400 ba yan? 40. 0, 56. 0, 1. Ito, dalawang decimal. Multiply yan, no? Dalawang decimal. So, kukuha ka, magiging 600. Ngayon,
Etong 600 na to, ito yung merong discount na 25%. Pero, hindi ito yung cost price. Kasi yung cost price natin, hinahanap natin, di ba? Ngayon, dyan sa 600 na pagbenta sa kanya, no? Sa 600 na pagbenta sa kanya, at kumita pa rin dyan si tindero, no? Okay, kumita pa rin si tindero dyan ng ilan? Ng 25% kasi pumrofit pa rin siya, no? So, PBR. So, ang gagawin mo, dahil pumrofit siya, dadagdagan mo 100%, dinagdagan mo ng 25% kasi nga profit, kaya naging 125%. So, 1 to magiging 1.25. O, sa mga nasa mga accounting na, magbigay nga kayo ng mga tip ninyo doon sa mga papasok na accounting. Kasi wala ako sa line ng business sa accounting eh. Yung mga nandyan na nanonood, na nasa accounting ngayon, pwede nyo naman bigyan ng advice yung mga incoming. Mahigpit yung end. CSP laging late yung bantay sa exam. Ay, ganun ba, mamahan? Bigyan nyo ng advice. Babasahin ko dito, no? Okay, so ito, magiging R mo dyan is 1.25. Ngayon, yung base mo, ito na yung cost price. Nawawala daw socialization, cost price. So, yung binayan, ayan yung cost price mo. Pwede mo nang ilagay yan dyan, no? Tapos, itong percent mo na yan, ito na yung 600. Siya na magre-represent niyan, no? Di-divide mo ng 1.25. Mawawala na yan. 1.25. So, 1.25, di-divide mo yung 600. Move ka muna kasi hindi ka pa pwede. Kailangan puro. So, ito rin, move mo. 1, 2. So, 60,000. Okay? So, ano sagot dito? Nahirapan na mag-divide eh, no? Okay? Ito na sa taas. Wait lang ha, babasahin ko saglit. I-divide ko lang to ha. No, lahat tayo nahihirapan sa divide, no? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 4. Magiging 500 ata yan. Tapos to, 0, 0, 0. 0. Ilan yan? 8. Baba ko yung isang 0, 0. 480, letter A, sagot. Okay? Tama ba letter A, sagot? Basahin ko muna yung mga sinabi ko sa inyo na. Mike, sabi nila nawawala daw socialization. Pa-helppoint kami yung accounting here, nakakatakot ako. Bigyan nyo ng discount. Tipo saan kaming BSA student, wag sumuko po talaga. Ang bawat lesson ay namnamin. Uy, thank you sa inyong advice. Letter D. Ano average na time kailangan per item sa mga exams? Usually, less than 1 minute. Yung ano talaga mag-count, hindi maintindihan ng math. Ako hindi, may calculate. May calculator ba kayo? Tanong ko lang, no? Sa engineering kasi meron. No? But I can find this type of questions yung about sa discount. Dito, marami akong nilang ginawa dito. Hindi, pwede yan, no? Mag-search lang kayo dyan, no? Okay? Letter A, sagot, ha? Sige, wala nang ibang advice. Wala nang ibang advice. Salit, wala, bawal. Salit pala. Okay. Oo nga, bawal, salit. Sa Gen Ed, sa amin sa math majorship meron eh. Grabe ako bagay dito, mahina pa naman. Kaya nga nagtuturo si Sir Tokway para matutunan niya eh. Na? Ito lang yung way ko para malaki yung reach, no? Malaki yung reach nung bawal din, yes, bawal. Oh, may specific din. Ay, parang din sa engineering, no? Okay? Yan nga, 4 na na-examan ko kasi, no? CSE bawal, no? Sagutan nyo na to, anong sagot? Habang nagkukwentuhan tayo, no? CSE, or CSE, kung ano man yan, bawal. Let, bawal sa Gen Ed Prof Ed. Gen Ed Prof Ed, bawal. Sa Master Plan, ay, thank you po, Sir Totoy, sa pa-heart me, no? Paano kay mga IT? Uy! IT! Kaibigan ko si best friend ko is IT siya, no? Wala ba? Alam ko wala eh. Walang exam. Pero, pwede kayo mag-CSE. Kasi papasok kayo, usually, yung iba, gusto nila pumasok sila sa government. So, kailangan mo mag-CSE. CSC. Tama ba? Tapos, MPLE, meron, no? Allowed. No? Allowed. Gamit ko dito is yung Casio ko na 570. Pwede pa siya ito, pwede siya, no? Hindi naman maigpit sa calculator sa
sa Master Plumber, no? Okay, sa let, may gamit din akong calcu dyan. Casio, yung Casio, ayan din. Casio. Pero ngayon, bawal na. Okay? And then, Sele. Siyempre, itong Sele yung pinakamahigpit sa calcu, no? Bakit? Kasi may calculator lang na allowed. Ito, din, pwede to dati. No, 991 ES pwede, 570 ES pwede. Ngayon, bawal na. Ang Carse ata, ang, ano ngayon, Carse at saka Canon. No? So, yun. Pwede ChatGPT, pwede. Pwede kahit ano naman, no? Kung anong gusto niyo diyan. Hindi ko naman i-checkan yung mga sagot niyo eh. Hindi naman nagpapa-quiz. Sasagutan lang natin 'to, no? Hindi nang aral ulit math kasi take ng CSE. Oh yes, kailangan ano. Okay? So after allowing the discount of 15% on the toy, a shopkeeper makes 15%. If the cost of a price is 130, find the market. No? So, sagutan natin 'to ng ayoko na yung paulit-ulit, no? Baguhin natin. Gamitin natin yung ano-ano lang, utak-utak lang, no? So, sabi niya, cost price daw is, after allowing a discount of 15% on a toy, makes 15%, 19%. So, find the markup. Ay, hindi pala pwede kasi magkakalituan tayo kung gagamitin ko yung sarili kong method, no? Magganito na lang ulit tayo, PBR, no? Okay? So, sabi niya, yung cost price niya, meaning cost price is original, no? Cost price, original price yan, no? So, ibig sabihin, working backwards naman tayo, no? Ma'am E, 465.29. Wala sa choices. Let's see, no? Okay. So, 340, ito yung original mo, no? So, lagay mo yan dyan, 340. Pabaliktad naman yung gagawin natin, no? So, kailangan mapunta tayo dito sa 19% profit, no? So, nag-19% profit siya, ibig sabihin, mula dito sa 340, kailangan kunin natin yung inap niya na 19%, no? Mapunta tayo doon. So, paano natin gagawin yun? 100%, dagdagan mo ng 19%, magiging 119%. So, magiging 1 to magiging 1.19. Okay? So, yun yung bago mong rate. 1.19. Para saan yan, sir? Para makuha mo kung magkano na ngayon yung value na meron siyang kinita na 90% mula dito sa 340. No? So, multiply mo. 340 times 1.19, 0, 6, 3, 27, 30, tapos 0, 4, 3, 0, 4, 3. So, yung 0, 6, 4, 0, 1, magiging 4. Ilang decimal yon? Dalawa rito, dalawa rin dito. Ilan yun? Ay, 340. Wala, isa lang pala. Wala pala dito. 340 pala yan. So, dalawa lang, no? Okay? So, 404. Itong 404 na to, okay? Ito yung naka-discount, no? Discounted pa yan ng 15%. So, ngayon, kailangan natin kunin yung kunin yung mismong markup, no? Kasi itong 404 na to, meron tayong tinatawag na markup, no? Ito yung naka white tag, no? White tag yan eh. Tapos ang ginawa no, nanghingi ka ng discount, no? Nanghingi ka ng 15% na discount. Sabi mo, boss, baka pwede makahingi 15% discount. So ito, no? Gagamitin ulit natin yung ating paboritong formula, no? P is equal to BR. Ito siya ngayon. 404.6. Okay? Tapos yung hinahanap na natin, yung mismong tong mark price, no? B na siya. Ngayon, ano yung i-represent ng R mo? No? Sabi kasi natin, diniscountan yan, no? Mula sa mark price mo na B, dito na sa bagong equation, no? Diniscountan ka ng 15%, so magre-represent yan ng 15%, 100 minus 15% magiging 85%, no? Tapos mag-move ka 1 to magiging 0.85 yung iyong R. Okay, ibig sabihin niyan, ito yung mark price mo, no? Si B ngayon, si mark price mo
hiningian siya ng 15% kaya naging 0.85. Tapos ito yung naging sagot, no? Ito na yung mismong binayaran ni sir, no? Or ni ma'am na nanghingi ng discount. So, ang gagawin mo dyan, i-divide mo pareho ng 0.85. Wala na. Okay? Alam nyo, wala saan tayo problema kung hindi nanghingi ng discount yun eh. Joke lang. Kailangan, no? Kasi minsan naman, gipit tayo, no? Kailangan natin manghingi talaga. Kung papayag naman, bakit hindi, no? Pero kung hindi naman natin ganong need maghingi ng discount, no? Carry lang, no? Kung need talaga, pwede mag-ask naman ng maayos, no? So, 85, tapos 40460. Ngayon, tinak nga yung sagot. Ilang 85 makukuha ko dito? Nakikita ko dyan, magkakaiba yung sagot ninyo. Bakit? 4. Wala naman sa choices. Okay lang kung wala sa choices, no? 4 ba? So, 485 times 4, 0 to 32, 34. Okay, 34. 34, 34, 34, 34, 34. 340. 404 minus 340, yan ay 64. Dagdagan ko pa ulit ng isa. So, ilan yun? 7 yung iba. Bakit 7? Ba't iba yung 6? Ba't magkakaiba? 7. So, 85 times 7, 5, 3, 56, 59. So, 7, 5, 9, 5. 640 minus 595 magiging 45 yata yan. Dagdagan ko pa isa. So, ilan yan? 6. 85 times 6. 03. 4851. Sobra. $404 sana. 405 sana kasi. 405. Saan yun? 405. Wait. Saan? Bring down, boss. Ay, sorry. Oo nga, 6 pala. Oo nga, sorry. Dito ba? 460. 6 dapat. Teka nga, ulitin ko. Mamali ako. Ulit. Nandito na. 340, tama. 340. Magiging 4. 64 ba? Tapos 6, ganyan? Tama ba? O mali? Tama ba to? Yes, 595 yan. Buti may nag-guess na 1. Ito magiging... Pag sinusurgat ko naman mali ako eh. Napapansin nyo ba? Tapos 595. Ayun, sakto nga 6. Ayan. Oo nga no. Ang galing ah. Okay. Pasensya na no. Hindi. Alam nyo ba kung bakit ako dito nagsosolve ng ganito? Pwede ko naman kalkyuhin eh. Ayan no. Pwede ko kalkyuhin eh. Ano ba yan? 40460 divided by 85. 467 eh no. 4776. Bakit ko pinapakita sa inyo na ganyan? Kasi, eto yan no. Gusto ko sa mga magti-take ng exam, lalo sa CSE no. Sa CSE o kahit saan man na walang calcu. Na kahit ako, no? Ako kino-consider ko na medyo above average yung galing ko sa math eh, no? Above average yung galing ko sa math. Sa mathematics lang, no? Sa subject na math. Okay? Si Sir Toko, above average ako dyan. Okay? Ngayon, yung iba kasi, siyempre sasabihin ninyo na, na, hindi sir, magaling ka na kasi sa math. Meron kang shortcut dyan. Hindi. Pag nagdi-divide ako, ganun din ako mag-divide. Minsan namamali. Napapansin nyo ba? Namamali ako mag-divide. Namamali ako mag-multiply. Ganun, di ba? So, kumbaga, ipinapakita ko dito na mahirap talaga siya gawin. So, anong sagot? Ano ba pinakamalapit dyan? Isagot, wala. Error. Ngayon, kung kayo papipiliin, saan kayo sasagot? Ano sasagot nyo? Is it A, B, C, D? Nagiging dyslexic. Parang nga. Ano sagot? 7. Ano sagot? Saan kayo pipili? Kung kayo papipiliin ko. Wala tayong electoral. Siya po, M. Wala kasi civil engineering ako eh. Wala ko niyan.
Anong sagot? Ako kung pipiliin ko, kung ako lang ha, kung ako sasagot nito, letter C sasagot ko. Okay? Kanya-kanya na lang yan ha. Pero, ang gusto ko lang naman malaman ninyo, ito yung tamang sagot. Wala sa choices. Ano formula gamit? Mamaya, meron pa tayo isa dito, no? Last item na tayo dito, tapos proceed tayo sa simple interest. No? Oo, kasi, ewan ko. Ito nga yung, ito fun fact, no? Hindi, maraming hindi nakakaalam. Minsan, magbibilang ako niya, no? Magbibilang ka. Paano magbilang? Ano po difference ng market price and cost price? Yung market price, yun yung pinaka-ginastos mo. Kunyari, binili mo yung product na t-shirt ng... Yung t-shirt ng 100, binenta mo siya ng 120. Ito yung cost price. Yung binili mo. Kunyari, sa Divisoria mo kinuha, 100. Binenta mo kunyari dyan sa inyo malapit, no, naging 120 na siya. Ito na yung mark. Iba pa yung discounted. Okay? Itong cost price, hindi mo yun pinapakita kasi ayaw mong malaman nila. Puhunan, very good, no? Puhunan. Itong mark price, ito yung naka white tag sa SM, no? White tag siya. Ano naman yung discount? Ito yung discounted. Ito minsan usually yellow yan. Papansin nyo ba sa mga binibili, yellow tag? Okay? Nagets ba? Okay? Ito, no? Hindi ako marunong magbilang eh. 1 to 100. Nalulost ako dyan. Nalulost ako dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pagbilang ko niyan, siguro mga nasa 60 to 70. Nawawala na ako dun sa bilang. Hindi ko talaga siya kayang bilangin ng straight. Hindi kaya ng brain ko. Totoo yun, no? May ganun eh. Totoo lang, no? 4, 5, 6, sir, guess. Yes, sagot ko B. B, okay. Tingnan natin, ha? An article sold after a discount of 5% on the mark price. If the search still makes 14% and the cost price is 380, what was the mark price? No, so ito ayusin natin, no. Kuya, paano naman solving real life problems involving rational equation and inequalities? Well, meron tayo yun. Punta kayo nga dito. Punta kayo dyan kasi last November bago ako mag full time na maghawak ng math major sa CBRC, no? Etong nagla-live ako dito sa TikTok na ano ko na yan, rational. Puntahan nyo to. Eto. Tapos mag-subscribe kayo, libre lang naman yun. Puntahan nyo Sir Tokwa, hanapin nyo sa YT. Andyan yung full tutorial, makikita nyo dun. Nakalagay dun, title is about rational expression yata yun. Tapos meron din dun inequalities. Hanapin nyo. Okay? Yung mga ina-upload ko ngayon, yung mga last week lang, last 2 weeks. Pero prior yun, no, nag-stop kasi ako siguro mga 6 months ba? 6 months, nag-stop tayo. Dapat try go eh. Kaso, in-stop ko muna kasi nga, kailangan kong magturo sa CBRC ng math majorship. Mahirap yun. No? Siyempre, lahat ng matawa ko. Saan kayo naglo-lecture, sir? Enroll din po ako ng, ano? Meron akong schedule sa Sabado-Linggo ng Fairview tsaka Novaliches. And then, next week, Nueva Vizcaya. Balik ako doon. Mat lang. Okay? So, isa-isayin natin. Cost price, alam na natin yon 380. Okay? Ngayon, sabi niya dito, yung mark price, ano to? Yung mark price yung hinahanap natin, yung mark. Okay? Ngayon, yung mark price kasi, diniscountan siya ng 5%. Tapos, kumita pa rin siya ng 14%. Ang gagawin natin, no, mula sa 380, computein muna natin yung nag-profit siya ng 14%. No? So, kung nag-profit siya dyan ng 14%, ayun mo na yung compute natin. No? So, solve natin. P equals BR. So, nag-up ka ng 14%, i-add mo yan sa 100. So, magiging 114%. Magiging 1.14. No? Tapos, i-multiply mo muna dito sa yung base mo na 380.
Okay? So, 1.14. Tapos, yun na yung makukuha mo. Yun na yung merong kita na 14%. Kunin lang muna natin yan, no? Kasi pabalik tayo, no? So, 380, tapos 1.14, 0, 2, 3. 3 times 4, 12 plus 3, magiging 15. Ayan, puro 1 na 1 yan. 0, 8, 3, 0, 8, 3, 0, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 4. Tapos, ilang decimal to? Ba't may decimal na naman yung 3 ko dito? Dalawa lang, no? So, 433.2. Ito na yung, mula sa 380, dito, pag binenta, ito na yung naging parang pinakabenta niya, no? Kumita siya dito ng ilan? 14%. Mula dito sa 380, no? Pag pinag-minus mo yan, 14% yon, no? Okay. Sulat ko muna dito, baka mawala eh. Okay. 433. Bakit talaga nasulat? Sorry. 433.2. Okay? Yan na yun, ha? Yan na yung merong 14% na up. Okay? Ngayon, ito si 433.2. Ito na yung pinakabinenta sa kanya. Mula saan? Yung nag-discount siya, no? Ng 5%. No? So, kung gagamitin ulit natin yung ating formula na PBR, no? Etong 433.2 na to, ilagay mo yan dito. Ano daw nire-represent niyan? Yan yung merong B mo na magiging mark price. Tapos yung rate mo, mula sa 100% kasi nang hingi siya ng 5% na discount. No? So, magiging 95% tapos point ganyan. So, yung rate mo is 0.95%. Mula doon sa mark price. I-divide natin ng 0.95 para 0.95, mawawala na siya. Okay, so magiging ganito na siya. Yung mark price mo is 433.2 divided by 0.95. Tapos, magiging ganito na itsura niya. 433.2. Move ka decimal 1, 2. Magiging 95 na to. Ito naman, move ka rin ng dalawa. Magiging 43320. Ano siya? Okay? Ngayon, doon tayo sa taas mag-divide kasi maliit yung pwesto natin. Ano? Okay? So, 95. There's no easy way. No? Easier way para gawin pa ito. Kung hindi, mag-divide talaga kayo ng ganito. Okay? Ay, sir. Thank you po, Sir Gilbert, na sa pag-send po ng heart me. Hindi ko napansin ngayon lang. Thank you po. Na. Okay, so ilan? 4. Yan. Alam niyo kung bakit tinitingnan ko na lang? Kasi hindi naman tayo dapat magpo-focus sa pag-divide, no? Kaya kinokopya ko na lang yung sagot nyo dyan na sa pag-divide, no? So, ilan yung 4? 4 ba? Multiply ko yan. Magiging 0 to 36, 38. Okay? So, 4 daw yon. Pag multiply mo, magiging 380. Pag minus ko, magiging 3. Pahiramin ko yan, magiging 13. Magiging 5. Baba ko to. Ano yon? 5. So, 95 times 5 ko lang. Kaya ako tinitingnan yung sagot niya, no, para kopyahin ko kung ilan ba. 95 times 5, ilan yan? 5, 2, 47. Letter? Ano letter? Ano number doon? 5. Multiply ko yan, magiging 475. Malalaman ko naman kung mali eh, no? Ay, ito pala yan. 2, 7. Pahiramin mo, magiging 12, magiging 5. Tapos 0 ulit. Ilan yun? 6. 95 times 6. 0, 3, 54, 57. Sakto. Okay. So, wala na. 4, 5, 6. Ngayon, wala ulit siya sa sagot. Okay lang yan, ano? Okay? So, letter E, sagot natin for 4, 5, 6. Ngayon, kung papipiliin kayo ng sagot dito sa 4 na yon, doon lang kayo, saan ang pipiliin ninyo?
Kung sakali man, no, kailangan nyo magsagot ng isa. Nako nga. Wala sa choices. Okay. It's 460. Kung ako rin mag-exam, tapos ito yung lumabas. At nakuha ko 456. Pipiliin ko syempre ito. Pag logic, yung kung pinakamataas yung amount dun ka sa mark price. Okay? So, yun. Tapos na tayo dyan, no? Kasi kahapon, continuation lang talaga yan. Nagkaroon lang talaga ng problem kahapon kaya, no? So, ito tayo ngayon dito sa Simple Interest. No? Welcome. No? Thank you sa mga nagpo-follow sa atin, no? I-follow nyo lang yung ating mga ating social media account kasi dito, no, pag pinalo nyo yung TikTok, makikita nyo yung makikita nyo doon sa may mismong account ko, 'di ba? Para siyang story, yung My Day, 'di ba? Para siyang My Day. Tapos, ang mangyayari doon, makikita mo kung anong oras. Puntahan nyo ngayon yung natin yung page. No, makikita nyo doon pag pinindot nyo may oras doon. Kunyari, ayan. Nakalagay doon 22 July, no? 9:30 tayo. So, doon ko ina-announce kung anong oras yung live. Kasi naman yung live natin is hindi ko sure kung 9, 10, 11, 12 or 1 AM, no? Ngayon naman wala pa kasi akong fixed na work kaya nakakapag 9 pa tayo. Pero kung sakali man at gusto niyo pa rin matuto, everyday naman ako nagla-live. Kung gusto niyo matuto, mano-notify kayo, no? Okay? So dito na tayo sa Simple Interest. Bakit ko to sinama dito sa lesson na to? Kasi ginagamit ko din dito yung paborito ko na formula. Alam to ng mga taga CBRC, no? And if ever man nakwento na sa inyo to ng mga kaklase ninyo or mga nag-review sa CSE, no? Ginagamit ko to. Okay? Itong technique na to, bakit ko tuturo dito ng libre? Kasi nga gusto ko kayo pumasa. Ha? Wala kayong pang review. Diba? Dito, mathematics. Nahirapan kayo sa mathematics dito. Libre. Follow lang kayo para alam nyo yung kung kailan. No? And kung meron kayong pang review,